Mukhang malinaw na ang direksyon na gusto ni Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers. Ayon sa mga ulat, mas gusto ni Luka na magkaroon ng mga athletic big men na kayang tumakbo sa pick and roll, mabilis dumiretso sa rim, at maging malaking lob threat sa opensa. At kung iisipin, parang ibabalik lang ng Lakers ang formula na nagdala sa kanila sa kampeonato noong 2020. Noong panahong iyon, meron silang dalawang sentro na sina Dwight Howard at JaVale McGee na parehong mahusay sa pagset ng screen, pag-roll papunta sa basket at pagtatapos ng alley-oop plays. Dahil dito, naging mas madali ang trabaho ni LeBron James bilang pangunahing playmaker. Sa bawat pick and roll, napipilitan ang depensa na pumili kung pipigilan ba ang drive ni LeBron o iiwan ang big man na handang sumalo ng lob pass. Resulta nito, naging isa ang Lakers sa pinakamahirap depensahan sa liga. Ganito rin ang naging kwento ni Luka Doncic noong nasa Dallas pa siya. Nang makasama niya sina Daniel Gafford at Derek Lively, naging mas epektibo ang kanilang opensa. Dahil sa dalawang athletic centers na ito, mas dumami ang easy points mula sa pick and roll at alley-oop plays na naging malaking dahilan para makarating ang Dallas Mavericks hanggang NBA Finals. Kaya kung pagbabasehan ang estilo ni Luka, hindi niya kailangan ng sentrong mahilig mag-dribble o tumira sa labas. Ang kailangan niya ay isang big man na mabilis tumakbo, mahusay mag-screen, mataas tumalon at siguradong tatapos sa rim. Kung talagang gustong bumuo ng Lakers ng koponang kayang lumaban para sa kampeonato, maaaring ang pinakamahusay na hakbang ay ang pagbabalik sa blueprint ng 2020. Dalawang athletic lob threat big men na magpapadali sa buhay ng kanilang superstar at magbibigay ng mas mapanganib na pick and roll offense. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang gayahin ng Lakers ang kanilang championship formula noong 2020 at kumuha ng dalawang athletic centers para mas mailabas ang pinakamahusay na laro ni Luka Doncic? Samantala, malaki ang naging hakbang ng Los Angeles Lakers sa 2026 NBA Draft matapos nilang i-trade ang kanilang number 25 pick sa New York Knicks kapalit ng number 24 pick upang piliin si Baylor Junior guard na si Cameron Carr. Sa edad na 21 years old, kilala si Carr bilang isang athletic two-way guard na may kakayahang mag-ambag sa magkabilang dulo ng court. Isa sa kanyang pinakamalalaking armas ang kanyang haba, bilis at agresibong depensa na nagbibigay sa kanya ng kakayahang bantayan ang iba't ibang posisyon sa perimeter. Sa opensa naman, mahusay siyang tumakbo sa transition, umatake papasok sa pintura at gumawa ng sariling tira. Bukod dito, may kakayahan din siyang tumira mula sa 3-point line at sa catch-and-shoot situations, dahilan upang maging isang modernong guard na pwedeng ipares sa mga pangunahing bituin ng koponan. Ang kanyang kombinasyon ng depensa, athleticism at outside shooting ay nagbibigay ng malaking potensyal upang maging mahalagang bahagi ng rotation ng Lakers sa mga susunod na taon. Pero bakit nga ba kaya guard ang pinili ng Lakers? Isang posibleng dahilan ay naniniwala ang front office na mas kailangan nilang dagdagan ang kanilang backcourt depth at perimeter defense. Maaari ring indikasyon ito na may nakahanda ng plano ang Lakers para sa kanilang sentro sa pamamagitan ng free agency o trade market. Kung totoo ang teoryang ito, mukhang kumpiyansa ang Lakers na makakakuha sila ng rim-running big man o defensive center sa ibang paraan, kaya mas pinili nilang kunin ang pinakamahusay na guard na available sa draft. Isa itong hakbang na maaaring magbigay ng mas batang enerhiya, depensa at shooting sa roster habang naghahanda ang koponan para sa susunod na kabanata. Sa tingin nyo ba si Cameron Carr na ang susunod na magiging malaking bituin ng NBA at ng Los Angeles Lakers? Final minute here from Ames. What a terrific day of college. Strong. And here comes Carr. Takes it all the way himself.